Kung patay na si Lucifer o Hillel ben Shahar, at ang anointed covering cherub ng Tyre, ay sino ang Satan ngayon? Marami pong kandidato dyan. Hindi naman kailangan na ipilit si Lucifer o Hillel lang. Tandaan maraming anak ang Elohim at marami silang itinalaga na prinsipe sa lupa. Kung 70 bening Elohim sila ay may matitira pa din kahit sabihin pang pinatay na niya ang karamihan sa kanila. Ang totoo ay ang mga salita na Satan o Devil ay mga katawagan pa lang. Pero hindi pa itinuturo nito kung sino talaga ang namamahala sa masama at makasalanan na sanlibutan ito. Meron pa tayong hindi natatalakay. Ayon sa Revelation chapter 12, verse 9, ang tinatawag na Devil at Satan ay ang Great Dragon, ang Old Serpent, na dumadaye sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa, kasama ng mga kampanya. Kaya malinaw na ang tinatawag na dragon pala ang culprit. Siya pala ang kaaway. Siya pala ang namamahala sa ngayon ng sanlibutang ito, habang hindi pa binabawi ng Messiah. Pero ang tanong ay, ano ang dragon? Bago tayo magpatuloy ay narito ang ilang bagay tungkol sa dragon. Una ay bilang isang maalamat na dambuhalang ahas, panoorin natin saglit ang video clip ng isang documentary sa research tungkol sa dragon. There is one creature remembered in the legends of almost every human culture that's ever existed. A creature depicted with remarkable similarity by the Chinese, the Aztecs, even the Inuit, who live in a frozen land where no reptiles are found. Even they have stories of this animal, the dragon. Cultures from different continents, people who had no contact with one another, yet all of them have stories describing the same mythical animal. Could it be these stories were more than myth? What if we discovered that this creature that haunts our imagination had once been real? If dragons were real, then what were they really like? How did they fly and how did they breathe fire? Why did they die out? To unlock these secrets, we'd need to find physical evidence, evidence revealed by the slow retreat of a melting glacier. What if we found a body? Mahalaga ang mga research na ito upang maging aware kayo sa lawak, lalim at impact nito sa history, culture, faith, at sa ating pagtalakay. Ang dragon ay isang misteryo at palaisipan sa mga dalubhasa, dahil ito ay umiiral sa lahat ng kultura at paniniwala sa buong mundo. Ang archaeology ng mga ancient artifacts na libo-libong taon na ang pinagmulan ang nagpapatunay dito. Kung ito ay kathang-isip lang o bunga lang ng imahinasyon, ay bakit malaki ang pagkakapareho ng anyo nito sa buong mundo? Bakit mayroon ito sa buong mundo sa panahon na wala pa naman ang high-speed travel and communication na gaya ngayon? Nagkataon lang ba, kung ito ay dulot ng ugnayan ng bansa sa bansa, ay paanong nakapag-usap ang mga sinaunang tao na nasa magkakalayo at magkakaibang kontinente? Kaya isa itong hiwaga. Patunay lamang ito na totoo ang Biblia. Patotoo na tunay na nagmula lamang sa isang lahi ang mga tao. Ang kwento tungkol kay Noah, sa malaking baha, at Tower of Babel ay may katotohanan. Dahilan sa ang lahat ng tao ay nagmula sa iisang angkan kaya pareho ang kanilang sinaunang kaalaman at karanasan. Ang kwento ay nagpasalin-salin sa lahat ng generation, saan man sila magpunta. Pero, sa kabilang banda, hindi kaya ang isang dahilan kaya may alam ang bawat bansa tungkol sa dragon, ay dahil nagpapakita sa kanila ito at nakikipag-usap. O baka naman nagpapasamba sa kanila, gaya sa ancient civilization ng mga Aztec sa sinaunang Mexico sa Mesoamerica.
Meron silang sinasamba na tinatawag na Kukulkan naman ng mga Mayans. Isang mabalahibong ahas na may mga pakpak si Kukulkan. Dito kinuha ang idea ng Kukulkan na ama ni Zuma sa mga comics noong 80s. Alam yan ng mga Generation X. Pero alam nyo ba na mayroon ding dragon sa ating sinaunang kasaysayan? Opo, mga kababayan. May dragon din dito sa atin. Totoo po iyan mga kababayan. May tinatawag sa ating mga sinaunang alamat na Bakunawa. Ayon sa alamat, ang Bakunawa ay dambuhalang ahas sa dagat, na may bunganga na kasing laki ng lawa, may mapupulang dila, mga hasang, at 2 pares ng mga pakpak. Pinaniniwalaan ng ating mga ninuno na ito ang dahilan ng eclipses, lindol, buhawi, at iba pa. Subalit may matandang kwento na si Bathala noong paglikha ay naglagay ng 7 buwan bilang tanglaw. Kaya lang ay umahan mula sa kailaliman ng dagat si Bakunawa at kinain ang 6 na mga buwan. Datapuat pinigilan ni Bathala si Bakunawa na kainin ang pang-7. Kaya naman daw ay iisa na lang ang buwan sa ating kalawakan sa ngayon. Ito ay kwento ng alamat lang, pero ito ay may kabuluhan at kaugnayan sa biblical truths na ating pinag-aaralan. Hindi ba 7 rin ang chief princess sa organisasyon ng kaharian ng kalangitan ayon sa ating natalakay? Sa 7 ito ay isa lang ang naging matino. Kaya ang mga kwentong bayan ay huwag baliwalain at maliitin. Nahaluan man ito ng mythology, fantasy, fiction, at superstitions, pero may kasama itong katotohanan mula sa sinauna. Marami pa kayong mapapanood na ganyan kung mag-subscribe kayo sa channel na ito at patuloy na magsubaybay. Hindi lang yan ang matutuklasan ninyo. Ang dragon ay ginagamit din na simbolo ng hari o emperor. Kaya naging sagisag na rin ito ng mga empires at kingdoms, lalo na noong sinaunang panahon. Ang flag ng Wales ay isang dragon, isang sagisag ng kanilang maalamat na kasaysayan noong sinaunang panahon. Ang flag ng China bago naging komunista ay isang dragon. Kaya alam nyo na kung kanino nakapailalim ang kanilang kaharian at gobyerno. Meron din naman sa ibang bansa, gaya ng Bhutan. Isang bansa ito sa Himalayas. Ang monument naman ni Pope Gregory XIII ay may dragon sa ibabaw ng kanyang pangalan. Sa kanya galing ang calendar na ginagamit ng mundo ngayon. Kaya alam nyo na kung kanino galing ang Gregorian calendar at week. Sa puntong ito ay malinaw na ang dragon ay simbolismo ng power and control. May iba't ibang tawag din sa dragon bawat wika. Ngayon ay balikan natin ang dragon sa iba't ibang bansa. Kung sa atin ay may Bakunawa, kung sa Mexico ay may Kukulkan, ay ganoon din sa ibang mga bansa. Sa bawat bansa at wika, ay iba-iba ang tawag at pangalan ng dragon. Hindi na natin kaya isa-isahin sa sobrang dami. Pero anumang wika, anumang salita, anumang lugar, anumang paniniwala, anumang kwento, ay pare-pareho at iisa lang ang anyo nito. Isang anyong ahas na dambuhala. Isang serpent na gaya ng sinasabi sa Biblia. Ngayon ay tingnan naman natin ang dragon ayon sa Biblia. Ano ba ang dragon na sinasabi sa Bible? Upang maunawaan ay alamin muna natin ang origin ng salitang dragon. Actually, ang nababasa na dragon sa Bible ay nagmula lamang sa Greek translations. Ito ay ang Greek word na drakon. Sinasabi na ito ay nagmula sa Greek word na derkomai, na ang kahulugan ay taluk. Ito ay ang Greek word reference number G1404, na pinagkunan natin ng paliwanag. Ang kahulugan na tulok ay dahilan daw sa ang mata ng serpent ay laging nakabukas na parang laging nakatingin. Pero ito ay nagmula sa Greek mythology. Gaya ng Hydra at iba pa. Ang Greek folklore ay punong-puno ng mga kwento tungkol sa iba't ibang mga dragon.
Kaya ano ba talaga ang sinasabi sa Hebrew Scriptures? Ang first occurrence ng word na dragon sa English Bibles ay sa Nehemiah chapter 2, verse 13. Ang isinalin na dragon ay ang Hebrew word reference number H8577. Ito ay ang Hebrew word na tanan. Ang kahulugan daw niyo ay isang hayop na panlupa o pantubig o isang sea serpent. Kung minsan ay pwede rin na isang jackal, dragon, sea monster, serpent, o whale. Ang isang form daw nito ay Taneum, na mababasa naman sa Ezekiel chapter 29, verse 3. Ang mga salitang ito daw ay mula sa H8565. Ito ay ang Hebrew word na tan, na ang kahulugan ay ta-elongate. Kaya isang hayop ito na mahaba. Ang isang halimbawa sa gamit ng salitang Hebrew na tanean ay mababasa sa Isaiah chapter 27, verse 1. Sinasabi diyan na ang dragon ay nasa dagat. Ito ang dahilan kaya nasabi ng mga translators na ang dragon sa Bible ay si dragon o si serpent o si monster. Ang nag-iisang halimbawa naman ng taneum ay mababasa sa Ezekiel chapter 29, verse 3. Ang tinatawag dito na great dragon ay ang Pharaoh ng Egypt. Ang isang halimbawa naman ng tan ay mababasa sa Isaiah chapter 43, verse 20. Sa KJV ay isinalin ito na dragons kasama ng mga owls. Pero itinama ito ng NKJV at ginawang jackals at ostriches. Marahil ang dahilan sa pagbabago na ito ay dahil ang sabi dito ay nagpapasuso ng kanyang mga supling ang hayop na ito. Hindi naman nagpapasuso ang ahas. Ang isa pang halimbawa ng gamit ng Hebrew word na tan ay mababasa sa Lamentations chapter 4, verse 3. Sa KJV ay isinalin ito na si monsters. Pero binago ulit ng NKJV at ginawang jackals din. Parang malabo, ano po? Maaari din na nagkamali sa pangkalahatan ng mga translators hinggil sa hayop na ito. Naisalin nila sa dragon ang si monster na ito, o jackal kung jackal man ito, o kung anumang hayop ito. Mukhang may nagkamali sa earliest Greek translators na isinalin ito na dragon at dahil sa kagustuhan ng iba na maging consistent ay kaya nagkagulo-gulo na gaya nito. Kaya sa Hebrew Scriptures po tayo tumingin upang malaman natin kung ano talaga ang nakasulat at sinasabi. Narito ang mga Hebrew transliterations ng mga talatang ito. Sa Isaiah 27 ang isinalin na the dragon ay ang Hebrew word na hatanian. Ang ha sa unahan ay isang article sa Hebrew grammar na katumbas ng da, gaya ng datanean. Kaya naging hatanen. Ganoon din ang nangyari sa Ezekiel na hatanem. Yung sa Isaiah 43 naman na thonium ay plural form naman ng Hebrew word na tan. Ganoon din sa Lamentations 4. Mapapansin po ninyo mga kababayan na kahawig ito ng palayaw natin kay Satanas na taning. Seriously speaking, ang hatan na the monster ay malaki ang pagkakahawig sa Satan. Bakit naging hatan na lang dito? Dahil kung susuriin ay ang hat-anim ay plural ng hatan o tan. Gaya ng Eloah at ha-Elohim. Ang Satan naman ay mula sa Hebrew word na hasatan na ang ibig sabihin ay the adversary. May malaking posibilidad na ang isinalin na dragon ay ito ang tinutukoy na Satan ng mga ancient translators pero inilihis ng mga latter translators. Tungkol sa hasatan, ay karamihan ng halimbawa sa Hebrew Scriptures ay hindi naman masama ang hasatan. Ang totoo ay bahagi siya ng Congregation of Elohim sa kalangitan at katungkulan niya ang maging kontrabida o opposition. Kaya ano ba talaga ang Satan, hatan o syatan? Napag-aralan na natin yan na si Satan ay kasama sa konseho ng kalangitan. Siya ay nagpapanukala at sumusunod lamang sa utos sa kanya ng Elyon. Pansinin din sa Job chapter 1, verse 6, na isinalin sa English na Satan para bang personal noun o pangalan, samantalang sa Hebrew ito ay hashatan, na literally dapat ay the Satan. Ito ay dahil hindi naman pangalan o name ang Satan kundi isang title o katungkulan o katawagan lang, dito ay isang specific Satan ang tinutukoy dahil maraming Satan sa Bible. Pero ibang topic na yan. Para naman sa inyong karagdagang kaalaman ay narito ang ilang halimbawa ng mga magulong ancient Greek translations ng Septuagint mula sa Hebrew Scriptures.
Ito ay patunay na may magulong pinagmulan ng pagkakasalin gamit ang Greek word na dragon sa mga salitang Hebrew. Ang isinalin sa English na handful dyan sa Leviticus 5, verse 12, ay kumat sa Hebrew pero isinalin sa Greek ng Septuagint sa salitang may root word na drakon. Sa 1 Kings 17, verse 12, ay isinalin naman ang Hebrew word na melo sa ganoon din sa Greek. Sa Job 4, verse 10, ay ang isinalin sa young lions ay isinalin ng Septuagint sa Greek na drakon pero sa Hebrew ito ay kefir. Magkakaibang mga Hebrew words pero isinalin lahat sa Greek words na may root word sa drakon. Parang pinalalabas na maraming dragon na nababanggit sa Hebrew scriptures. Ngayon ay maiba naman tayo. Paano kung hindi ang dragon concept na ito ng mga Greeks ang nilalang na may anyong ahas ang malalaman natin mula sa Hebrew scriptures? Paano kung ang anyong ahas na living being na nasa Bible pala, ang dumadalaw at nagpapakita sa mga bansa sa buong mundo noong sinaunang panahon, kung kaya lahat ay may kaalaman tungkol sa anyong ahas na ito? Bago tayo magpatuloy sa serye na ito, sa susunod na video, ay babalikan muna natin ang isang nilalang sa Hebrew Scriptures na makakasagot sa mga katanungan natin dito. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.